At ngayon mga giliw naming tagapakinig, narito si Lola Sela sa kanyang pang-apat na kabanata ng kanyang kwento na pinamagatang Dambuhalang Sawa, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Nagtaka si Andre. Nagsinabi ng mag-asawang Andoy at Upa na wala silang ibang kasama doon at wala silang kilalang Valerie. Ibinagtaka rin yun ni Andre. Samantala, ayaw paniwalaan ni Clarence si Ivy sa sinabing wala silang ugnayan ni Andre. Subalit, ipipilit ng binata na Mary. Samantalang si Melody, nakasintahan din ni Aldrin, ay pinaniniwalaan na may relasyon na sila ni Ivy. Isang araw, hinahanap nila Clarence ang nakita nilang sawa na namulupot at sinabing papatay nila habang nag-uusap sila ni Ivy at Aldrin. Nakita nilang papalapit sila, Clarence, at hinahanap ang sawa. Sinabi ni Ivy na magtago sila. Subalit, nagmarinig ni Aldrin ang sigaw ni Valerie. Bigla niyang iniwan si Ivy. Samantala, nakita nila Clarence si Valerie na nawalan ng balay at nang buhati na sana para pagsamantalahan ni Clarence ay pinigilan sila ni Andre at bigla silang niligtas ng dambuhalang sawa. Isang araw, may mga pulis na nagpunta sa bahay ni Andoy at sinabi hahalugugin ang bahay nila para hanapin ang dambuhalang sawa. Magandang araw po sa inyo, Senyor Pulis. Ano pong may paglilingkod namin sa inyo? May itatanong lang sana po kami sa inyo. Ano po yun, Senyor? Hindi niyo ba napapansin ang sinabi nilang dambuhalang sawa dito sa inyo? Kwan, wala naman po kaming napapansing sawa dito, sir. Bakit po ba? Marami kasi ang nagsasabi na kanayon ninyo na dito raw nila madalas makita ang higanting sawa. Kaya nagpunta kami rito para mag-imbestiga. Hahalugtugin namin ang bahay ninyo. Marami po kasi kaming nakausap dito sa inyo na madalas daw nilang makita ang sawa dito sa inyo. Ganun ba? Pero wala naman po kaming napapansin na sawa dito, sir. Baka naman po hindi dito, baka sa ibang lugar nila nakikita. Oo, maaaring ganun na nga, pero sige. Alis na po kami at pasensya na kayo sa abala. Sige po, walang anuman po, sir. Men! Yes, sir! Let's go! Yes, sir! Sir, maniwala kayo sa amin. Talagang yun ang nakita namin. Si Aldrin ang mapanganib na dambuhalang sawa. Totoo pong sinasabi ni Clarence, sir. Sir. Ang Aldrin na yun, ang halimaw. Ikinalulungkot ko. Mahirap naman yata ang paliwalaan niyang sinasabi ninyo. Pero sir, totoo ang sinasabi namin. Kaya kailangang mahuli niyo ang Aldrin na yun. Mapanganib na siya.
Kailan pa kayo maniniwala sa amin? Kapag may nabiktima na siya? Tulad ng sinabi ko, mahirap maliwalaan yung sinasabi ninyo. Dahil kilala ko ang ina ni Aldrin. Matagal ko na silang kaibigan. Ang lagay ba niyan porkit kaibigan niyo sila, hindi na kayo maniniwala sa sinasabi namin? Depende sa sasabihin ninyo. Pero kung ang tungkol sa sinasabi ninyong siya ang nabuhalang sawa, nako, pasensya na kayo at hindi ninyo ako mapapaliwala. Ano? Kung ganon, kami na ang kikilos na huhuli kay Aldrin. Huwag ninyo gawin yan. Dahil kung hindi mananagot kayo sa batas. At kayo ang huhuli namin. Sarhento. Mabuti naman at nandito ka na, iho. Katatapos lang namin nag-usap sa telepono ni Hepe. Ha? Anong napag-usapan ninyo ni Hepe, Mama? Tungkol saan ba yan? Tungkol sa iyo, iho. Kailangan daw na magtago ka muna. Huwag ka naglalabas ng bahay. At kung maaari, ay sa ibang lugar ka muna magtago. Bakit naman ako magtatago, Mama? Anong dahilan? Palagi raw doon sa kanila ang lalaking pinagbibintangan kang bagong karelasyon ni Ivy. Ano? Sobra na siya, Mama. Kailangan itang patulan ko ng lalaking yun. Bakit? Ano rin bang sinabi niya kay Hepe? Dako, iho. Sinabi raw sa kanya na huliin ka dahil ikaw ang nakikita nilang higanting sawa. Ano? Sobra na talaga siya, Mama. Kaya papatulan ko na siya para tumigil na. Wag, anak. Sundin natin ang sinabi ni Hepe. Magtago ka para malayo ka sa kapahabakan. Talagang ang tigas ng ulo mong babae ka. Sinabi na iwasan mo na si Aldrin, pero nakikipagkita ka pa sa kanya. Kaya sisirain ko ang mukha mo sa pamamagitan ng asidong ito. Ihahanda ko ng asido para pagdaan niya dito, isasabay ko na lamang sa mukha niya. At, lumabas na siya. Kailangan na hindi niya ako makita dito sa pinagtataguan ko. Hayan. Lumabas na siya sa bahay na yan. Tama. Bahay yan ng taga-ayos ng sirang kalesa. Humanda kang babae ka. Sisirain ko mukha mo para matigil na ang... higanting sawa ang lumabas. Nasaan ang Ivy na yun? Nasaan? Ang sawa! Pupuluputan ako! Nasaan na kaya si Valerie? Bakit hindi ko na siya makita? Ang pinagtataka ko, bakit sinabi nila mang Andoy na wala silang kasama na dalaga doon? Samantalang doon ko nakikita si Valerie. May pinagtatakpan kaya ang mag-asawang yan?
At sino si Valerie? Bakit siya nandoon? Kailangan makita ko siya. Nanganganib siya. Baka mahuli nila Clarence. At pagsamantalahan, lalabas ako dito sa bahay. Tatakasan ko si Mama. Aldrin, iho! Naghanda na ang mesa. Kumain na tayo. Tinatawag lang ako ni Mama. Sasabayan ko na lang siyang kumain. At pagkatapos matutulog na. Saka ako sasamantalayin ang pag-alis. Aldrin, iho! Ano pang ginagawa mo dyan sa salas? Halika na, habang mainit pa ang pagkain. Opo, Mama. Sandali lang. Andyan na. Ay, sige, iho. Kumain na tayo. At ikaw ang mag-lead ng pagdarasal bago kumain. Opo, Mama. Panginoon, maraming salamat sa mga biyayang nakanda sa aming hapagkainan. Ang mga biyayang ito ay aming pinapahalagahan sapagkat sa iyong kabutihan at kapangyarihan nagbuhat ang lahat ng mga ito. Amen. Amen. Sige, kain na tayo. Yan. Kakain na rin ako. Hihintayin ko lang na maidlip si Mama. Saka ako tatakas para iligtas si Valerie. Oh, Aldrin, iho. May sinasabi ka ba? Ha? Wala po, Mama. Wala. Andoy, may mga tao na nasa paligid ng ating bahay at may kasamang pulis. Ay, oo, bang. Nakikita ko sila. Mga kasama! Palasan ninyo ang inyong mga mata. Kapag nakita ninyo ang higanting sawa, parayin ninyo para magwakas na ang kinatatakutan natin dito sa ating bayan, sa bayang San Clemente. Ang mga walang hiya, iniisturbo na tayo ng mga taong yan. Oo, bang. Pero kailangang manahimik lang tayo dito. Magandoy! Ating ubab! Si Senyorito Aldrin, nandito siya. Oo nga, papasukin natin kaagad. Baka makita siya ni Clarence. Senyorito Aldrin, pumasok ka kaagad. Baka makita ka ni Clarence. Mga doy, aling ubang, kailangan makaalis kayo dito. Baka kung anong maisipan gawin, nag-Clarence na yun sa inyo. Huwag kang mag-alala sa amin. Kaya namin ipagtanggol ang aming mga sarili. Na mga yan. Bakit ka pumunta rito? Mapanganib dito, senyorito. Nag-aalala kasi ako kay Valerie Alingobang. Valerie? Opo, Alingobang. Si Valerie po, nandito siya. Bakit sinasabi ninyo na wala kayong kilalang Valerie? Talagang wala, senyorito. Kaming dalawa lang na mag-asawa ang nakatira dito. Bakit lagi ninyong itinatanggi na may kasama kayong nakatira dito na ang pangalan ay Valerie? Samantalang lagi ko siyang nakakausap. Senyorito Aldrin, talagang wala kaming ibang kasama dito. Kundi kami lang na mag-asawang nakatira dito. Pero Aling Ubang, sino yung nakikita ko at nakakausap ko dito? Hindi namin alam. Bakit kaya nila sinasabi na walang nakatira dito, Valerie? Sino si Valerie? Sino siya? Multo lang ba si Valerie?
Clarence, inabot na tayo ng gabi dito. Pero wala pa yung sinasabi mong dambuhalang sawa. Huwag muna kayong umalis, Sargento. Maya-maya lalabas na yun. Ikinalulungkot ko, Clarence, pero pinababalik na kami sa headquarters. Kung aalis na kayo, paano kung lumabas ng halimaw? Buti pa umalis na rin kayo. Tignan mo, matilo na yung paligid. Kung aalis na kayo, Sargento, kami maiiwan muna. Hihintayin namin ang halimaw. At sigurado ako na si Aldrin yun. At kung mapapatay namin, sana huwag niyo kaming kasuhan. Ano? Bakit nyo naman siya papatayin? Anong kasalanan niya sa inyo? Malaki, sir. Dahil siyang dambuhalang sawa. Nako, magtatalunan ba na naman natin yan, Clarence? Sinabi ko na sa inyo na hindi totoo yan. Baka haka-haka lang yan. Walang katotohanan yan. Kaya umuwi na rin kayo. Men, let's go! Yes, sir! Alas, umalis na yung mga polis. Kailangan makalis na rin tayo rito, delikado. Huwag muna tayong umalis. Ha? Hintayin natin ang Aldrin na yun. At kapag nakita natin siya, patayin ka agad. Sino kaya itong dumating na bisita? Gabing-gabi na. Sandali lang, dadyan na. Magandang gabi po sa inyo, senyora. Ikaw pala, Ivy. Halika, pumasok ka. Salamat po, senyora. Maupo ka muna at tatawagin ko si Aldrin. Sige po, senyora. Aldrin, iho! Lumabas ka dyan. May bisita ka. Aldrin! Walang sumasagot. Nakatulog yata. Bubuksan ko ang pinto. Aldrin, lumabas ka. Nandito si... Wala dito ang anak ko. Ay, nako. Ivy, iha. Wala rito ang anak ko. Tinakasadya sa ako. Ano? Diyos ko, saan kaya siya nagpunta? Pagsasabihan ko sana siya na wag muna siyang lalabas dahil inaabangan siya nila Clarence at talagang papatayin siya. Senyora! Ay, Diyos ko. Pagkamatyabahan siya. Tinakasad ako ng anak ko, Ivy. O sige, samahan mo ako. Hanapin natin ang anak ko. Opo, senyora. O ano mga kasama, hindi niyo pa ba nakikita ang Aldrin na yun? Ay, hindi pa Clarence. Wala yata siya rito eh. Nandito lang yun. Kaya makiramdam kayong mabuti. Clarence, may dumarating eh. Ayan o. Oo nga, si Aldrin na yan. Manda kayo. Pagtapat niya dito sa atin, undain niyo kaagad ng saksak. Pagtatagain, at huwag niyong tigilan hanggang mamatay. Clarence, ayan na. Malapit na pala yung sinararo natin. Sige, manda kayo. Patayin natin kaagad para hindi na siya magiging sawa. Kundi pupuluputan na tayo. Ayan na siya. Ayan na siya. Ayan na. Sige, sabay-sabay natin siyang undain ng saksak. Pagtatagain. Ayan. Napatay na natin siya. Nagtagumpay tayo. Sige, Tagumpay. itapat nyo sa mukha niya ang flashlight para masigurado nating patay na siya.
Sige. Gigilitan natin siya sa leeg. Pasalatan sige. mo, Guryo. Sige, Pasalatan mo. Oh, ha? Clarence, gilitan mo siya. Baka magiging Oo nga. sawa na ba yan? Baka magiging sawa siya. Oh, Baka magiging sama pa yan. ayun, Magbubuhay. gigilitan ko na siya. Gilitan mo na. Clarence, tingnan mo. Ha? Hindi si Aldrin yan. Hindi si Aldrin ito. Oo nga. Ito ah. Hindi. Nako, Hindi. Aliwan si Katunto ah. paano ngayon ito? Iba ang napatay natin. Baka huliin tayo ng pulis. Huwag kayong mag-alala. Ha? Aliw tayo. Ibebintang natin sa sawa ang pagkamatay ng taong ito. Ano kaya ang kahihinatnan ng pagpatay nila Clarence sa isang lalaki? Magiling naming tagapakinig, abangan ang susunod na kabanata ng ating kwento na pinamagatang Dambuhalang Sawa, dito sa ating dulang Mga Kwento ni Lola Sela. Mga nagbigay buhay sa ating dula: Myra Abrihal Narnula, Susan Maligdem, Ami Diaz, Oscar Ora, Robert Di Guzman, Jun Cabato, Eva Alcoreza. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog, Robert Di Guzman. Sa panulat at direksyon, Emma Dalupe. Mga Kwento ni Lola Sela. Inihahandog ng IFRE Recording Studio para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines.